Naka-tsinelas, walang helmet. Kasi may feeling ako wala ka rin dalang lisensya. Wala po naiwan. O, tanong mo? Alam ko eh. Pero kasi, alam nyo naman ang bangketa, nilalakaran tao at alam nyo bawal. Kaya nga kayo, may marking kayo eh. Hi everyone! Karaniwan sa mga establishmento ay walang parkingan at ang kanilang ginagawang paradahan ay kung hindi ang kalsada ay ang mismong bangketa. Sa video na ito ay tingnan natin ang bangketa na ginawang garden at paradahan ng mga sasakyan. Panoorin natin ang video na ito. Alright, so good morning. Nandito po tayo sa lungsod ng Caloocan, specifically here in Malvar Street, sa Bagong Barrio. Papunta po tayo sa Malvar Extension. So this is actually a complaint area. And a few months ago or a year ago, itong kalsadang ito, na-operate na po ito. So binalikan po natin and apparently we saw a lot of illegal parking. Meron pong car wash na ginagawang paradahan po yung bangketa. So of course, to clear it, we have to implement, no, para maging maayos yung mga kalsadang ito. May terminal ng tricycle kung saan ay ang kalsada ang mismong terminal. Yung mga tricycle, nasaan po yung permit natin ng terminal? Kailangan ko po makita kung ilan lang po ang allowed. Kailangan malaman kung ilan lang allowed. Kasi kung sa linya hanggang dito lang. Permit po ba tayo? Barakoso! Nasa likod mo, walang helmet, oh. Ito naman pong rider ay walang helmet, walang lisensya, nakatsinelas at nakashorts pa. Nasa likod mo. Dito pa kayo talaga sasampa kung nandito ako. Puro wala kayong helmet. Kahit na, pakitabi niyo po muna. Tow truck, races. Baka Paano kayo? Opo. Pero wala kayong helmet eh. Gusto niyo mo maglakad ka para siya lang titikitan ko. Hindi naman kayo pwede. Opo, wala mo. Lang kami, sir, eh. Hindi naman po illegal parking pinag-uusapan natin ngayon. Helmet po. Naka-tsinelas, walang helmet. Dito naman kami sa Palengke, sir. Bakit? Lungkit lang naman po, eh. Private road po ba? Saglit lang po. Opo. Hindi, ang saglit po sa illegal parking towing. Hindi po sa pag hindi suot ng helmet. Sir, Peran po ng lisensya na lang. Kasi may feeling ako wala ka rin dalang lisensya. wala po naiwan. O, tanong mo? Alam ko eh. Alam ko nga. Alam ko wala kang lisensya. Martin, walang lisensya. Baka naman, usap niyo lang po. Ma'am, Ngayon lang po kami sa napunta. ma'am, paano ka makikiusap nang wala po kayong dalang lisensya? Mayroon naman po kami. Nasaan po? Helmet, naiwan lang. Po, naiwan ang helmet. Hindi po siya nakatamang riding footwear. Mali po. Pareho kayong walang helmet. Ang pinakamali po dito, wala siyang dalang lisensya. Diba? Emergency lang po. Wala pong rason na pwedeng mag-justify yung hindi nyo pagdala ng lisensya. Hindi Hindi po. naman kami lagi dito, sir. Ngayon lang po. Na-check-puan kayo, walang dalang lisensya. Sana ako sa nanonood. Walang lisensya. Dahil dito ay natowang motor at mga motor na wala ding driver na nakasagabal sa kalsada. Morning. May karga ka ng motor? Hindi na kaya? Pahingan to, truck, si Abante. Yung wala pang motor. Ay Lord, may motor ka na? Wala pa? May motor ka na? Wala pa? Isa, kaya? Andun, walang lisensya. Kay Barakoso. Divert muna. Itong isa, itong Mio, may ticket na to. Pinapakuha ko yung walang lisensya eh. Kaya nyo ba dalawang motor o hindi? Ayun, may ticket na yon, wala pang kumukuha. Ay Lord, yung nandun, wala ring driver pa. Oh, hindi, yung isa pa, yung color blue doon. May ticket na yon, yung color blue. Nandun sa dulo, yung Mio. For car wash daw itong kotse na ito. Pero ang totoo ay ginawa na itong parkingan.
Wala po bang driver lahat yan? Nasaan po? Pag lumagpas ng 5 minuto at walang driver, matutow po yan, ha? Lagpas na. Hindi pa. Pag umabot sa 5 minutes, tikitan nyo. Pag hindi umabot, tow nyo. Hello po. Morning. Sa'yo ba to? Pwede ka kumuha ng motor doon, ha? Kuya, ba't mo pa dyan pinarada? Papato mo rin ba yan? Kung gusto mo pa to, okay lang. Tigisa. Kung kaya nyo dalawa. Kung kaya dalawa. Maya-maya ay lumabas na ang may-ari ng sasakyan at binigyan ng magandang aral ni Sir Gabriel Go. Okay na to? May driver po sir eh. Walang bus po. Sumakay po. Kaya baba ko po. Kaya, pabayin nyo. Oo, bawal. Pag lumagpas po sa 5 minutes, hindi na po pwedeng alisin because it's considered towed already at meron na pong reference number. In the first place, bakit po ba kayo nakaparada sa bangketa? Magkano kami dito, kuya eh. Pinapahan namin dito, pinababantayan lang namin kasi nagkatrabaho kami. Opo, I understand. Pero as employees of this, yung company nyo, hindi po ba dapat dando kayo sa loob ng dealer nakaparada? Wala kasi na kami, sobrang dami kasi namin ganito eh. Opo, pero we cannot adjust to it kasi unang-una, you have a driver's license, I assume. So dapat alam nyo po na bawal paradaan ng bangketa. Hindi naman po kayo kailangan i-inform na. Tulad nga sinasabi ni sir, hindi daw kayo na-inform ahead of time. Which is, hindi naman po kailangan. O gusto mo kami? Pag hindi po lumagpas ng 5 minutes, pinagbibigyan po namin ng ticket lang. Pero pag lumagpas na po, towed na po talaga yan. Kasi nandun kami sa office, tumawag sila na may delay naman. Kaya medyo na, baka pwede naman sakit na po. Kasi po, pag pinagbigyan ko po yung isa, pagbibigyan din po natin lahat dito, pati yung mga jeep, lahat. Kasi andyan yung driver, dumating po sila. Opo, pagkabayad na lang naman po kami. Hindi, it's not about the payment eh. It's about the protocol that if ever pinagbigyan ko po kayo, we will be violating our own protocol. Kasi ang protocol lang po namin, actually wala nga po sa batas yung 5 minuto eh. It's an extended humanitarian consideration that we are giving for those drivers na hindi po makalabas agad-agad. But you have a ticket. E yun nga po, nonetheless, hindi naman po kayo kailangan i-inform kasi basic knowledge po yan. If you have a driver's license, the sidewalk is not meant to be a parking space. Hindi po dapat pinaparadaan. So kung sinabi nyo pinayagan po kayo nito, you have to talk to them. Bakit pinayagan po kayo? Hindi naman nila pagmamayari ito. Kuya, ano ka dito? Babatay po kami dito. Bakit yung pinayagan itong mga pumarada sa bangketa? Pero kayo, yung mga sasakyan nyo, naka-safe na sa loob. Hindi, nililinis lang na tapos nililinis. Dito ay lumalabas na nagbabayad pala ang mga nagpapark dito sa lalaking ito. Patuloy sa parking. Paano kayo magka-car wash? Nasa loob yung mga sasakyan naka-park. Hindi po, alam ko car wash to, pero hindi nyo na ginagawang car wash to. Ginawa nyo na pa-parking to. Tapos naniningil po kayo ng parking sa pagmamayari ng gobyerno. Tama ba? Hindi, ano na ba yung tagaw. Opo, pero ang tanong ko, naniningil po kayo ng parking para paradaan po to. Tama po, mali. Walang helmet oh, hindi ano yung helmet. Patabihin nyo nga yan. Tikitan nyo, ang helmet nasa siko na naman. Magkano sinisingil nyo para pumarada sa sidewalk? Alam ko sa boss namin. Dapat pinagsalita lang yan eh. Nasira pa yan. Dapat dinilong na lang yan. Magkano po binabayad nyo sa parking fee? Ano lang yan, 60 pesos lang naman. Per day? Para sa hugas na lang yun sa amin. Hindi naman po hinuhugasan yan. Nakaparking po. So, ginagawa po dito, huhugasan, 60 pesos, then kasama na po yung pag-parking. Aalis din kasi kami ng Alis lunch, din kami kaya dati. Pero kasi, it defies the purpose of having the clear sidewalk. Alis po kayo ng after lunch. na nasa sidewalk ako eh. Kasi Ayun. Oh, sino ba nagpapaparada dyan kung hindi sila? Maaga nga ako malis dito, maaga nga ako manuwi. So you mean iniiwan nyo lang po yung susi nyo? Yes. Pati kayo sir, iniiwan nyo lang susi nyo? Oo. So sino nagpapapark dyan? Yung patiwala lang po. Kabali, nagpapalinis lang po sila. Tapos mamaya alis na rin po sila. Ano po yung mayam? Hinahatid kasi Hinahatid nila lang yun din eh. po sa- Hinahatid nila sa sa amin trabaho eh. nila. Pero kasi, alam nyo naman ang bangketa, nilalakaran tao at alam nyo bawal. Kaya nga kayo, may marking kayo eh.
Na-operate na to dati. Dapat alam nyo na sa sarili nyo. Kasi tulad niyan, negosyo nyo, nagbabayad sila. Tapos, yung nagbabayad, sila pa yung ilalagay nyo sa alanganing parking. Kaya nga kuya, baka pwede po talaga ganun. Kasi may trabaho ako kuya eh. Pasensya na po kasi pag pinagbigyan ko kayo, we have to, pagbibigyan natin ang buong kalsada. Yun po ang mangyayari niyan. Yun nga po, sabi ko pag naiintindihan ko po yun, pero kasi sana may nyo, trabaho rin po namin to. We have to ensure. We're not informed na nasa gilid din kami eh. Ngayon lang sila tumawag kami. Pwede lang yan. Wala po kasi pag pinagbigyan namin kayo, pagbibigyan po natin lahat. So I understand ba't sinasabi nyo hindi nyo alam. Kasi nga, hindi pala kayo nag-park. Kung sino man ang nag-park, sila po ang sisihin nyo, ba't pinarada dyan. Pero yung iba, nakapark na maayos. Na-operate ko na ito before eh. Oh, Pati pala motor sa kabila ng kalsada ay si Kuya Parking Boy pa lang namamahala. kanino yung motor? Atin ba yan? May dalawa po, hindi pa nakukuha. May motor pa ako dito sa bangketa, hindi pa nakukuha. Ito. Sa kayo, no? Kuya, sa iyo rin yan. Sa inyo rin yan. Yan po yung may-ari niya nandito sa loob. Huwag mo kukunin yung ticket kasi itotow namin yan. Andito po yung ticket. Hindi, balik mo nga doon. Unless may driver. Patanggal mo lang yan. May ticket naman na yan. Patanggal mo. Eh, hindi sa kanya eh. Hindi sa kanya. Sa'yo ba? Sa'yo? Customer po namin sa loob. Hindi nga sa'yo. Sa'yo. Ay, hindi sa'yo. Iwan mo doon. Ang ginagawa nila sistema dito, papakarwash plus bayad ng parking. Nakachinelas, 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 approaching. Nakachinelas, yung pulang helmet yan. Itong bangketa naman ay ginawa ng garahe ng mga motor na ito. Taon nyo na. Mga walang may-ari, isampan nyo na. Pag may-ari, palisin nyo na. Mga ticket na sir. Kaya nga, pag wala yung may-ari, kunin nyo na. Sa'yo rin ba yan? Lahat sa'yo? Hindi, kailangan po yung may-ari mag-alis ha. Napakarumi at dugyot naman ang ginawa sa bangketa dahil ginawa itong katayan ng manok at tindahan ng gulay. Pakitanggal po. Nasa kanto po kasi kayo. Dapat malinis po yan. O, yung lamesa, iniwan nyo, Skog. Pwede po ba tayo sumunod? Huwag niyo ilalabas. Patawag nga yung Skog. Parang iba kunin natin, tanggalin natin. Ginawa namang taniman ng halaman ng bangketa dahil si Kuya ay isang plantito. Yung manok, pakipasok naman. Ate, yung manok nyo. Pakipasok po yung manok. May asong sa gilid sir ha. Ipasok nyo yung nakakulong. Yung may alaga po ng aso, baka pwede pong ipasok. Kawawa naman po yung aso, nasa labas. Tsaka lilinisin po namin yung bangketa. Ang tricycle naman na ito ay walang plate number at matagal nang nakapark dito sa kalsada. Sir, kukunin ko na lang. Mukhang matagal na to nakaiwan dito. Hindi naman po. Walang plaka. Ito na lang o engine number. Opo sir, ticket na lang. Tow truck nga. Tow truck. Right, pa-install na. Sir, nakapit lang na. Kailan pa po ito nakaparada? Hindi lang po. Kasi nakapit lang po sa ticket na lang.
Kanina lang po ito nakaparada. Kanina lang po kasi natatig lang po ng estudyante. Nakamotor. Kanina lang po iniwan to dito. Kanina lang. Kanina lang. Totoo po ba yan? Opo, sir. Hindi na, sir. Paano na lang Paano kaya kanina lang? Itinan nyo po yung marka. Ayan o, matagal na nakaparada po ito dito. Nakakadena na po sa kalsada. Saka kung bumabiyahe po to, bakit walang plaka? Ang daming violation po nito kung totoong binabiyahe to. Mas maniniwala pa po akong iniwan na to dito. Delikado naman ang angkas ng rider dahil wala siyang helmet pero malapit lang naman daw sila. Talagang helmet? O meron, nasa bahay? Malapit lang po kasi, kaya po, nagsundo lang po ng kapatid. Wala naman po sinasabi sa batas na pag malapit lang, pwedeng hindi mag-helmet. Pasensya na po, nagmamadali po kasi ako kasi po nag-aantay na po kasi. Ikaw may helmet ka talaga? Opo, meron. Eh, ikaw? Meron din po, kasi nakalimutan lang po. Yun lang. Aditikitan nyo na nga. Oh, wala tayong Sir, magagawa. baka po ano sir. Hindi na po maulit sir. Nasanay kasi kayo eh. Hindi po sir, marami po. Hindi na po. Hindi, kasi yun nga, di ba? Yung rason mo kaagad sa akin, dyan lang kasi. So, ibig sabihin, nagmumotor talaga kayo na walang helmet. Kasi dyan lang. Yun yung pagkakamali. Nasanay kayo. Hindi ngayon lang po kasi sir, kasi po nagmamadali po. Kahit na nagmamadali, mas importante yung buhay. Paano pag nasa emplang? Ikaw, sige, hayaan natin. Para sa'yo, okay lang. E, paano itong isa? Oo nga po, Kapatid mo, anak mo. kapatid po. O, di ba? Kawawa yan, mas bata yan. Nakita natin ang napakalagang trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go at MMDA. Dahil kung hindi natatanggal itong mga nakasagabal sa kalsada, ay dadami pa po ang mga yan. Hindi mo naman pwedeng pagsabihan ang mga yan dahil nung minsang nagsalita ako sa mga nakapark na yan, tapat naman daw nila yan at may karapatan daw sila. Nung sinabi ko ba naman na ang kalsada ay para sa lahat, ay sinabi pa naman sa akin na hindi ko naman daw tapat ang kanilang bahay. Hanggang sa dumating na ang araw na naging one-way na po ang kalsada dito sa lugar sa amin. Kaya tuwing lumalabas ako ng garahe sa aming bahay, ay hirap na hirap ako dahil may nakapark doon sa kabila. Sana po ay dumating ang araw na magkaroon ng batas kung saan ay kung wala kayong parkingan ay hindi kayo pwedeng magkaroon ng kotse. Dahil sa Pilipinas ay sila na nga nagpapark sa kalsada, ay sila pa itong maangas at may ganang maggalit. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.